Nung nakaraan lang nagsolo si Madam Jack si John ng Lulu. Mas mga pag-keyboard na lang. Para pag-keyboard. Okay. Yung basket, ay yung ano. Yun ang lagi nyo dun eh. Sa upuan. Hanapin nyo niya. Yun o, ilagay mo sa gilid. Si Jesus ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sa pamamagitan niya, nakilala natin ang Ama. Siya ang daan patungo sa nais nating puntahang tahanan ng Ama. Siya ang nagpahayag ng katotohanang anak siya ng Diyos at ang kanya ring masusumpungan ang kasagutan sa lahat ng pagdududa, pangamba at walang hanggang pagtatanong tungkol sa buhay ng tao. At kung nanaisin nating tahakin ang alok niyang daan, ito din ay pinahahayag niyang katotohanan. Tiyak tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Magsitayo po ang lahat. Pagmamahal sa Panginoon ay simula ng karunungan. Ang kanyang kapuin ay manatili magkailanman. Purihin ang Panginoon, siya'y ating pasalamatan sa pagsasama at pagtitipon ng kanyang mga anak. Pagmamahal sa Panginoon ay simula ng karunungan. Ang kanyang kapuin ay manatili magpakailanman. Dakilang gawain ng Diyos, dapat pag-aralan ng mga taong sumasamba sa Kanya. Pagmamahal sa Panginoon ay simula ng karunungan. Ang kanyang kapuin ay manatili magpakailanman. Purihin ang Panginoon, siya'y ating pasalamatan.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka sa amin. O Kristo, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka sa amin. Gloria in excelsis Deo. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagkaroon, sinasamba tanahin sa dakila ng kalwalhatian. Panginoon naming Diyos na ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, buktong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin ko ang aming kahilingan, ikaw na nagulunok sa kalat ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa walhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamtan ang kalayaan at pamana sa piling mo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sa pamumukaw na Espiritu Santo, dumami ang bilang ng samahan ng mga mananampalataya sa Jerusalem. Pinili ang 7 diakono upang samahan ang mga apostol sa kanilang gawain.
Pagbasa mula sa gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, dumarami na ang mga sumasampalataya at nagrereklamo sa mga Helenista laban sa mga Hebreo. Sinabi nilang ang mga babaeng balo sa pangkat nila ay napapabayaan sa pang-araw-araw na pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya tinipon ng 12 ang buong kapulungan ng mga sumasampalataya at sinasabi sa kanila, hindi naman dapat pabayaan ang pangangaral ng salita ng Diyos upang mga siwa sa pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya mga kapatid, pumili kayo sa mga kasamahan ninyo ng 7 lalaking kilala sa pagiging mabuti, matalino, at puspos ng Espiritu Santo. At ilalagay namin sila sa tungkuling ito. At iuukol namin ang buong panahon sa pananalangin at sa pangangaral ng salita. Nalugod ang buong kapulungan sa panukala ng mga apostol. Kaya't pinili nila si Esteban, isang lalaking matibay ang pananalig sa Diyos at puspos ng Espiritu Santo, at sina Felipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas at Nicolas na taga Antioquia, isang hentil na naaakit sa Judaismo. Iniharap sila sa mga apostol. Sila'y ipinanalangin at ang mga ito ay pinatungan ng kamay. Patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos at ang sumasampalataya ay parami ng parami sa Jerusalem. At maging sa mga saserdote, marami ang sumasampalataya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Lahat ng matuwid dapat ay magsaya dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila. Kayong masunuri, magpuri sa Kanya. Ang Diyos na poon ay pasalamatan, tugtugin ang alpat, awit ay saliwan. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Poon, tapat sa Kanyang salita at maaasahan sa Kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang may takot sa Diyos ay nagtitiwala. Sa Kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamamatay kahit magtagutom sila'y binubuhay. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang mga Kristiyano, ang mga batong buhay na bumubuo sa banal na templo ng Diyos, ito'y isang pagpapala at isang pananagutan. Pagbasa sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, lumapit kayo sa Panginoon sa batong buhay na itinakwil ng mga tao, ngunit hinirang ng Diyos at mahalaga sa Kanyang paningin. Wari mga batong buhay, maging sangkap kayo ng isang templong espiritual at bilang mga saserdoteng nakatalaga sa Diyos. Maghandog kayo sa Kanya ng mga haing espiritual na kalugod-lugod sa Diyos dahil kay Hesukristo. Sapagkat sinabi ng kasulatan, masdan ninyo itinayo ko sa Sion ang isang batong panulukan, hinirang at mahalaga. Hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa Kanya. Kaya nga, mahalaga siya sa inyong may pananalig. Ngunit sa walang pananalig, matutupad ang nasa kasulatan. Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo
ay siyang naging batong panulukan at naging batong katitisuran at ikararapa ng mga tao. Natisod sila sapagkat hindi sila sumunod sa salita ng Diyos. Ito ang itinalaga sa kanila. Datapwat kayo ay isang lahing hinirang, mga saserdote ng hari, isang bansang nakatalaga sa Diyos. Pinili kayo ng Diyos upang maging Kanya at maghayag ng mga kahanga-hangang gawa niya. Siya rin ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa Kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia. O Kristo, ang daan, ang katotohanan at buhay, patungo sa amang mahal. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo. At paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroroon na ako at naipaghanda kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko." Sinabi sa kanya ni Tomas, "Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan?" Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyong nakita." Sinabi sa kanya ni Felipe, "Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama, at masisiyahan na kami." Sumagot si Jesus, "Matagal na ninyo akong kasama, Felipe. Di yata't hindi mo pa ako nakikilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y suma sa Ama at ang Ama ay suma sa akin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Amang suma sa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin. Ako'y suma sa Ama at ang Ama ay suma sa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin
ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito, sapagkat pupunta na ako sa Ama. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay nasa ikalimang linggo na tayo ng Pasko ng muling pagkabuhay. Noong nakaraang Biyernes, nagpakumpisal po ako sa mga batang nag-First Communion sa lahat ng barangay. Isang bata po yung tumawag ng pansin sa akin. Habang nakaupo po ako, dumating siya. Pagkaupo po niya, meron na kaagad akong napansin. Yung mga paa niya galaw ng galaw. Tapos yung mga kamay niya, hinihila niya yung damit niya. Na para bang hindi siya mapakali. Na para bang nahihiya. Balisa. Kaya tinanong ko siya, natatakot ka ba? Anong nararamdaman mo ngayon? Alam nyo, tinignan po niya ako. Ang sabi niya sa akin, Father, sigurado ka na hindi mo pagsasabi yung mga kasalanan ko sa iba? Kaya po pala hindi siya makapagsalita. Akala niya ipagkukwento ko sa iba yung kasalanan niya. Alam niyo po, maraming pwedeng maging dahilan bakit kung minsan nagiging balisa ang tao. Hindi mapakali. Takot. Sa ebanghelyo natin ngayon, bahagi po ito ng huling hapunan nung kasalo ni Jesus ang kanyang mga apostoles at binibigyan niya ang mga ito ng habilin dahil alam niyang malapit na siyang umalis sa piling nila at babalik na siya sa Ama. Habang nagsasalita po si Jesus, napansin niya yung kanyang mga apostoles, takot, balisa, hindi mapakali. Marahil napakaraming naglalaro sa isipan nila. Paano na kami kung wala ka na? Magagawa pa ba namin yung mga dati nating ginagawa kung wala ka na? Paano kung merong magpagamot sa amin? Magagamot kaya namin? Paano kung maraming tao yung gutom, mapapakain kaya namin? Kung marami silang katanungan, kaya ba naming sagutin na wala ka? At higit sa lahat, sa 3 taon na pagsasama nila, mayroon ng nabuong pagkakaibigan. Kaya katulad ng isang kaibigan na alam mong mawawala na yung kaibigan mo, natural lamang na makararamdam ka ng takot at pagkabalisa. Anong sinabi po ni Jesus sa kanyang mga alagad? Do not let your hearts be troubled.
Huwag niyong hayaan na yung puso ninyo ay madamay sa takot sa pagkabalisa ninyo. Hindi po sinabi ni Jesus na magmula ngayon hindi na kayo matatakot, magmula ngayon hindi na kayo mababalisa. Hindi. Ang sabi niya, huwag ninyong idama yung puso ninyo. Kung ano man yung nararamdaman ninyo ngayon. Alam nyo, hindi lang ito mga ordinaryong salita. Ito po ay salita ng isang Diyos na nagmamahal, na naiintindihan yung puso ng tao. Nung maging tao si Jesus, naramdaman niya yung nararamdaman ng tao. Kaya po ang sabi niya sa kanila, huwag kayong mabalisa. Kaya lang, katulad po nating mga tao, mayroong dalawang responses yung kanyang mga apostoles. Anong sabi niyang una ni Tomas? Panginoon, hindi man po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan? Di ba, minsan tayong mga tao katulad ni Tomas, gusto natin sigurado, gusto natin tiyak. Para bang sinasabi natin kay Jesus, sige, magtitiwala ako sa iyo, pero siguraduhin mo na masosolve ko yung problema kong ito. Sige, magtitiwala ako sa iyo, pero pagalingin mo ko. Anong sinabi po ni Jesus? Ako ang daan, ang buhay, at ang katotohanan. Hindi po niya sinabing, ituturo ko ang daan. Ang sabi niya, ako ang daan. Hindi niya sinabing, bibigyan kita ng buhay. Ang sinabi niya, ako yung buhay. Hindi niya sinabing, ituturo ko yung katotohanan. Siya mismo yung katotohanan. Kaya nga sa sinabi ni Tomas na hindi po namin alam ang daan, kung minsan ang pananampalataya is not all about knowing the truth. Ang pananampalataya ay pananatili kay Jesus. Dahil siya na mismo ang daan, ang katotohanan at ang buhay, at siguradong hindi ka maliligaw. Tapos ang sabi po ni Felipe, Panginoon, ipakita mo naman sa amin yung Ama. Yun, sapat na. Magiging masaya na kami. Di ba katulad din ni Felipe kung minsan sinasabi natin sa Diyos, Panginoon, magpakita ka muna ng sign. Panginoon, sige na. Paano mo mapapatunayan to? Ano yung sabi po ni Jesus? Kung nakita ninyo ako, nakita na rin ninyo ang Ama. Dahil ang Ama ay sumasa akin at ako ay sumasa Kanya. Naniniwala naman po ang mga apostoles na sa katauhan ni Jesus, nandoon ang Diyos. Kung nandun siya,
kung kasama nila siya. Pero kapag wala na siya, doon na sila natatakot. Pero alam nyo, pinapakita ng karanasan natin na kung minsan si Jesus kaya niyang gamitin ng isang tao para iparamdam yung pagmamahal niya at tulong sa atin. Kaya ang sabi niya, tignan na lang ninyo yung mga gawang mabuti at makikita ninyo ako doon. Oo, hindi natin siya nakikita, hindi natin siya nahahawakan. Pero sa maraming paraan, nandito siya sa altar, tatanggapin ninyo mamaya siya. Totoong Diyos po iyon. Totoong totoo. Ako po kahit hindi ninyo tinatanong at hindi nyo nakikita, nakakaramdam na rin po ako ng pagkabalisa at lungkot. Iniisip ko na bagong tao na naman, bagong lugar na naman, wala na doon si Ate Oya at saka si Ate Luz. Diba? May magbibigay pa kaya ng bigas doon? Mabait kaya yung mga tao doon? Nangangamba rin po ako na blanco. Buti pa yung papalit sa akin dito, 2 beses nang pumasyal. Ako, hindi pa po ako nagpunta doon sa lilipatan ko. Pero, katulad po noong una, nung ma-announce na magiging parish priest ako dito, takot din ako. Lalo na yun, first time kong maging parish priest. Hello, di ba? Sabi nga ng Diyos, hindi naman kita ipapadala doon kung hindi mo ko kasama. Tutulungan kita. Ito yung assurance na pwede po nating panghawakan. Sa napakarami po nating alalahanin sa buhay, pangamba, takot, itong sinasabi ng Diyos ngayon, magtiwala kayo sa akin. At mabisa po ito. Kahit kaninong tao, hindi po kayo mapapahiya. Amen. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang na Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. batid ng Ama ang lahat ng ating pangangailangan bago pa man natin ito hingin sa Kanya. Ngayon ay lumapit tayo sa Kanya at buong pagtitiwala tayong manalangin.
Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa, mga obispo, pari, religyoso at diakono, patuloy nawa nilang akayin ang kawan patungo kay Kristo na tagapamagitan ng Diyos at ng tao at siyang gagabay sa amin sa landas patungo sa Ama. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga pinuno ng bawat bansa, tularan nawa nila ang paglilingkod ng mga unang diakono ng ating simbahan upang maisulong nila ang katarungan at kapayapaang panlahat. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga nagugulumihanan, nakakaramdam ng kalungkutan at may iniindang takot sa puso, makasumpong nawa sila ng lakas at pananalig kay Kristo na siyang ating daan, katotohanan at buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Makarating nawa sa silid na inihanda ng Ama sa kanyang kaharian ang mga kapatid nating namayapa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Isama natin sa ating mga panalangin ang isang pasalamat na alay ni Philip Cordova, Bunsoy's Pharmacy, Misovec Pharmacy, Estrelita Quaresma and Family, K&M Motor Parts and Accessories, Pamelo Cruz and Family, Delia Fernandez, Pangan Family, Mr. and Miss Ramon Peñaranda and Family, para sa regalo ng buhay ni Sister Maylene Cordova, Randy Lorenzo. Panalangin para sa mabilisang paggaling nila Brother Joe Gonzales, Gemma Cunanan Cruz. At panalangin natin ang mga kaluluwa nila Alma De Pano, Matilde De Pano, Elpidio Susana and Janet Guillermo, Bonifer Dungka, Loreto Gamurot, Noji Escalona, Mario Escalona, Jocelyn Ramones, Bishopric Macaraeg, Father Tirso Ador, Romy Dispacio, Jed David, Eric Rodriguez, at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Ipanalangin natin sila sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ama naming nasa langit, ibinigay mo ang iyong anak na si Jesus bilang gabay namin. Turuan mo kaming makinig sa Kanya upang makamit namin ang iyong kaharian ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At awa mo ngayon ay di
upang ialay sa mga dukha. So that, Lord God of foundation, for their goodness, you have received the idea of life. Fruit of the earth and work of human hands to become for us to Lord, sa iyong dambana, nagbibigay ng buhay, naway mabanalin itong mundo naming alay. Kumaharap sa'yo, nagbibigay pugad. Sa Lord God of all creation, for through your goodness we have received the offering. Fruit of the final work of human hands to become for us whose spirit. Handog sa iyong dambana, nagbibigay ng buhay, naway mabanalin itong mundo naming alay. Umaharap sa'yo, nagbibigay pugay. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob at ng aming alay, kami ay pinapagsalo mo sa iyong buhay na namumukod tangi at walang kapantay. Ipagkaloob mong ang aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maasahan ay siya ring umiral sa aming pamumuhay araw-araw. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikiaming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang nilonggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami ay matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Sa
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay at pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis at muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay tunay-tayin, sa ini ay inikain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Leon na aming Santo Papa, ni Roberto na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan
sa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amin. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Espiritu.
Narito ang kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong tinatawag sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kaming pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po kayo. Lahat po ng mga magdiriwang ng kanilang kaarawan at anibersaryo ngayong buwan ng Mayo, pumunta po kayo dito sa harapan. Tumabi kayo. Yumuko po kayo. Manalangin tayo. Diyos ng sangnilikha, nagpupuri at nagpapasalamat kami sa iyo para sa handog mong buhay at pag-ibig. Dinggin mo ang panalangin ng iyong mga alagad na gumugunita ng kanilang kaarawan at anibersaryo ngayong buwan ng Mayo at nagagalak sa mga handog mong buhay at pag-ibig, pamilya at kaibigan. Pagpalain mo sila sa pamamagitan ng iyong patuloy na pananahan sa kanila at kupkupin mo sila sa iyong pagmamahal upang matamasa nila ang mga darating na masayang taon. Lahat ng ito naway maging kalugod-lugod sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Kahapon po na tapos yung ating First Communion at yung ating Children's Festival ng matagumpay. Masaya. Bali, 210 po yung lahat ng mga batang nabigyan ng school supplies, napakain po natin. 60 po yung mga katikista natin na napakain din natin at tumulong sa atin kahapon. Ngayon po, gusto kong magpasalamat sa lahat ng mga tumulong, financial man po yan, pagkain po, sa pagtatrabaho o pagdarasal. Maraming salamat po sa inyo at 210 na bata na naman yung nailapit natin sa Diyos. Sana po sa susunod na taon, huwag po ninyong tanggalin yung suporta ninyo para sa mga bata. Alam niyo po, sila yung buhay ng ating simbahan. Kapag mawawala po yung mga bata sa simbahan, wala na po tayong magiging kapalit darating ang araw. Katulad sa ibang bansa, nagsarahan po yung mga simbahan kasi yung mga matatanda hindi nila naipasa sa mga anak nila yung pananampalataya. Kaya po sana palaging suportahan yung bata kahit puro gastos, sige lang, para po sa ating mahal na simbahan. Again, hindi na po ako magbabanggit ng pangalan. Alam na po ninyo kung sino kayo. Ang Diyos na po ang bahalang magbalik ng kagandahang loob ninyo. Maraming salamat po. Palakpakan po natin ang bawat isa. Wala na po. Wala na. Tumayo po kayo.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo at ang inyong pamilya ng makapangyarihang Diyos sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Naialay na ang ating banal na misa, humayo kayo sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Bawat buhay sa daigdig ay kailangan ng pag-ibig. Ang bawat tao ay may dibdib upang umibig. Bawat buhay ay may kulay, buhay noong pagmamahal. Ang bawat tao ay may kanyang tanging pangarap. Lungkurin mo yung pagmamahal, harapan ng Diyos. Sapagkat ika'y sanga ng